Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today, ating pag-uusapan is about why we choose to settle here in Edmonton. So marami nagsasabi bakit hindi Alberta? Bakit ba Alberta? Bakit hindi Saskatchewan? 'Di ba? Bakit hindi British Columbia or BC? Mas maganda yung weather doon. Bakit mas pinili nyo yung Edmonton? So, yan nga guys, syempre, my family is talagang pinag-aralan namin mabuti. At gumawa din kami ng research. What are the pros and cons nung probinsya na pinagsimula namin, which is Newfoundland, and yung probinsya na pupuntahan namin, which is Alberta. So, ginawa namin yun, inaral namin yun for almost 2.5 years before we decided to go or to move here in Alberta, which is city of Edmonton. So, di ba, ang Edmonton is one of the, isa sa capital city ng capital city of Alberta. So, ayun nga guys, the reason why is syempre for me and for my family na mas makakabuti is yung mga bagay na na-consider namin. Syempre, number one is cost of living. Sa cost of living, binalanse namin in terms of house rental, in terms of utility bills, or like energy, water, internet, ano pa ba yung mga binabayaran natin, insurance, lahat halos na nasa covered ng mga bills natin or covered ng cost of living natin is may difference or may pagkakaiba, di ba? So, in terms of house rental, halos same lang. May points or may times na mas mahal sa pinanggalingan ng probinsya. May times na mas nakakaangat or mas mura yung babayaran namin dito sa Edmonton. So, nag-weigh tayo ng mga ganun, and 'di ba, lahat ng ating mga binabayaran in terms of cost of living is merong kaakibat, which is yung tax natin. So nagbabayad tayo ng tax sa sahod, sa yung mga binabayaran mong bills, binibili mong grocery or pagkain, everything is talagang merong tax, which is from 15% guys is nandito na kami sa 5%. And malaking bagay yung 10% difference for our family. So, by the way guys, ito ay aming perspective lang, and para sa amin, mas makakatulong. So, alam niyo naman guys na may mga kanya-kanya tayong pagtingin, or may kanya-kanya tayong tawag dito, appreciation sa mga bagay-bagay. But for us, malaki yung percentage ng cost of living na mas makakatipid kami dito sa Edmonton. So, another thing is job opportunities. So, sa pinanggalingan kasi namin probinsya is more on food and beverage only. May mga other retail is accepting more, most likely part-time. And yeah, meron namang mga ibang opportunities like healthcare, but you need to study first and upgrade. So, but when we try to look here in Edmonton, nakita namin na may mas opportunity na pwede namin makuha agad right now bago kami mag-move. So, yun yung naano namin without na hindi pa kami nag-aaral o hindi pa kami nag-upgrade or hindi pa kami nag-change career like mag-aral or what do you call that? Something like that. So, yun na nga guys, maraming job opportunities na pwede naming makuha. Kasi nga, it's a big city, and yeah, maraming businesses na
nag-open dito. So, yon. Number 3 is food. Siyempre, yung mga Asian food, nakakamiss naman talaga yung mga pagkain Pilipino, 'di ba? So, especially tayo na mga Pilipino, 'di ba? Food is life, and my family is food is life din. So, we enjoy not all the time na kumain sa labas, but yung mga lulutuin natin is kahit nandito na kami sa Canada, ay yung pa rin culture ng pagkain Pilipino, yung pa rin yung nasa hapagkainan namin. So, we enjoy pa rin yan, like paksiw na isda, pritong tilapia, diba? Galunggong, tulingan. So, yan, maraming option. Mga seafood, merong fresh, kasi most likely sa pinanggala niya namin is frozen. Dito meron ng parang hindi frozen, and meron din ready to eat. And of course, marami ka talagang option na mapagpipilian, at hindi lang sa isang lugar. So, nandyan si Seafood Island, Seafood City, nandyan si Lucky Supermarket, si Walmart, even si Walmart, marami na siyang option ng pagkain Pilipino, Superstore, sa Presco, ang dami, TNT. So, ang dami talagang option, guys, which is sobrang na-appreciate namin, and nakakatuwa na pag gusto mo magluto ng dinuguan, makakapagluto ka. Pag gusto mo magluto ng bulalo, makakapagluto ka. So, ganon. And a lot of option din sa mga gulay na mga pagkain Pilipino. Kasi way back in NL, talagang frozen. Yung okra, frozen yung sa talong. Minsan, maabutan mo is, ano na siya, kulot-kulot na, hindi na fresh. Tapos, ang mahal pa rin ng price, diba? So, dito, we enjoyed na makahanap, minsan, meron na doon, pero naghahanap pa rin kami ng fresh na mas mababa yung presyo. So, nakakatuwa, and we enjoy that one. And the lastly is yung Jollibee, syempre. For 2.5 years, hindi kami nakakain ng Jollibee. Nakakamiss yun. Na sometimes, we treat at gusto namin mapakilala sa mga anak namin yung Jollibee, kasi we are very grateful, and talagang hindi kami nakakalimot sa Jollibee, kasi me and my husband talagang kung nasaan kami ngayon is naging stepping stone namin si Jollibee, which is naging scholar kami ni Jollibee. So, we always look back to Jollibee, and we want to ipakilala sa mga anak namin yung Jollibee during the big celebration, like birthday, kakain ka doon, or other family time na kumakain ka sa labas. So, nakakatuwa yun, guys, na meron Jollibee dito sa Edmonton. And there's a lot of option, madami pang branch. Okay? So, and the other thing is yung transportation. Sa transportation, ang daming bus stop, ang daming option, and yung oras is hindi ka maghihintay na matagal, diba? So, accessible yung transportation, may train, and hopefully yung train dito na malapit sa amin, train station na malapit sa amin. We are nearby sa West Edmonton Mall. It's like 8 minutes drive from our house to Edmonton Mall. And in terms of mall din, ang daming option na pwede kang magalaan, and other things na pwede mo ma-explore, outside activities during summer. Pwede kang mag-road trip, pwede kang gumala sa Calgary, pwede kang pumunta sa British Columbia, Vancouver, Saskatchewan. Marami din kaming friends sa Saskatchewan, and other city here in Alberta. Gusto namin mapuntahan yung mga friends namin and mga co-workers namin sa Kuwait na nandito na sa ngayon, and mga co-workers ko sa Pilipinas na nandito din ngayon. So, yun, nakakatuwa na magkita-kita kami sa isang nandito lahat sa Alberta, and we look forward, syempre pag nasa abroad ka is gusto mo yung masarap sa feeling, kasi guys, yung meron kang family pero hindi mo sila, parang you treat as family pero hindi mo naman sila kadugo, diba? So, talagang, nakakatuwa yung ganon. And, of course, yung
ano dito is yung parang feeling mo is nasa Pilipinas ka. Ang daming mga Pilipino na makakasalubong mo sa school ng anak ko. Lahat halos sila is Pilipino, pero nandito sila sa Canada and they speak in English, right? And they study and adapt the culture of Canadian citizen, diba? Which is nakakatuwa na ganun yung sistema in sitwasyon na na-encounter mo. And syempre pangarap lang namin ito before ng husband ko, and right now is unti-unti naming what do you call that? Unti-unti naming na feel yon, and we are very thankful and grateful for that. So that's the main reason for us na talagang inaral namin mabuti, and for us na even hindi pa kami yet nag-upgrade ng aming like going to trades, which is plan namin soon, is na-appreciate na namin yung mga bagay-bagay at nandun na kami sa right path na gusto namin matahat. Pag kumbaga nasa step 1 na kami or step 2. So kung may bad side, meron din good side, sabi nila. Since hindi pa namin na-encounter yung winter season dito sa Alberta, sabi nila is talagang sobrang lamig. Iba daw yung extreme dito weather. But yeah, we look forward na kung nakaya namin sa Newfoundland na lampas hanggang basements yung snow. And minsan feeling mo hindi mo na-feel yung summer kasi kailangan mo pa rin mag-jacket. But here sa Alberta, na-feel naman namin yung summer kasi nakapag-short, nakapag-chinelas, diba? Hindi mo kailangan naka-t-shirt ka lumabas or naka-spaghetti ka sa bahay, spaghetti ng damit, diba? So, yun, but we look forward na at pinaghahandaan naman namin yan at na-accept namin yung extreme weather na yan. And, yeah, so, let's share pa rin yung mga next magiging journey natin dito sa Edmonton, Alberta for the next coming fall season and winter season and yeah, succeeding year. So that's all for today, guys, and yeah, thank you for watching. See you in the next vlog. I wake up in the morning with a smile on my face, feeling thankful for the love and the happiness we chase. Sun is shining brightly, sky so blue and clear.